Lumabas ang mga bagong detalye tungkol sa kaso ni Epstein na nakakagulat. Inamin ni Bill Gates, ang tagapagtatag ng Microsoft, ang kanyang kaugnayan kay Epstein at humingi siya ng paumanhin dahil dito. Uulitin ko, naging tanga akong makasama siya. Marami kaming ganoon. Pero pinag-uusapan online ang di umano'y palitan ng mensahe nina Jeffrey Epstein at Bill Gates, kung saan 3 taon bago ang COVID-19 pandemic ay minodelo at tinalakay na nila ito. Kasabay nito, pumayag sina dating Pangulong Bill Clinton at Hillary na humarap sa komite ng Kongreso ng Amerika kaugnay ng kaso ni Epstein. Sa gitna ng banta ng kaso kung hindi sila dadalo sa korte. At dito, dapat ding banggitin na nakita si Clinton sa mga file ni Epstein at may mga ulat pa na may ilang bagay siyang hiningi kay Epstein. Kasabay nito, tinatanong ng pandaigdigang media kung talaga bang walang nakakaalam sa nangyayari sa tirahan ni Epstein at kung bakit nanahimik ang mga may alam. Lumabas sa United States Department of Justice documents ang pangalan ng maraming leader, politiko, opisyal at kilalang tao. Kalaunan, lubos na nasindak ang mga Amerikano sa pahayag ng pangalawang pangkalahatang taga-usig ng Estados Unidos na si Todd Blanche. Sinabi niya, CP, dapat maunawaan ng mga Amerikano na ang pagdalo sa party kasama si Ginoong Epstein ay hindi krimen. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksa, pero bago simulan, mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link nito. May mga link din sa ibang platform at detalye kung paano suportahan ang YouTube channel sa donasyon o paid subscription. Nagpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo. Sa mga balita kamakailan tungkol sa kaso ni Epstein, pinakatampok sina Bill Gates at Bill Clinton. Uunahin natin ang tagapagtatag ng Microsoft. Humingi ng paumanhin si Bill Gates sa publiko dahil sa pakikisalamuhan niya kay Jeffrey Epstein na nahatulan sa sexual na krimen. Sa panayam sa 9 News Australia, sinabi ni Gates, "Pinagsisisihan ko ang bawat minutong kasama ko siya at humihingi ako ng paumanhin." Naglabas ng pahayag si Gates matapos ilathala ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos ang mga materyales tungkol sa kaso ni Epstein, kabilang ang ilang email ng yumaong kriminal na sexual na naglalarawan umano sa mga kahilingan ni Bill Gates. Sa isa sa mga mensahe ni Epstein, inakusahan niya ang tagapagtatag ng Microsoft na humiling na burahin ang mga email tungkol sa sakit na naipapasa sa pakikipagtalik at humiling din ng antibiotiko. Mga antibiotiko na maaari niyang palihim na ibigay sa kanyang asawang si Melinda French Gates. Sa totoo lang, sinabi na ng kanyang asawa na dapat managot si Bill Gates para rito. Ang kwento ay tungkol kay Bill Gates na umano'y nahawa ng sakit na nakukuha sa pakikipagtalik mula sa babaeng Ruso sa party ni Jeffrey Epstein at naipasa ito sa kanyang asawa. Humingi siya kay Epstein ng antibiotic na palihim niyang ibibigay sa asawa para hindi magkasakit. Pero ito, sa ngayon, ay ang lumabas na impormasyon na di umano'y ganito nga ang nangyari. Sa isa pang email na ipinadala niya sa sarili niya noong 2013, sinabi rin ni Epstein na si Bill Gates ay nagkaroon umano ng, at quote, sexual na relasyon sa mga babaeng Ruso at iligal na pakikipagkita sa mga babaeng may asawa. Ngayong araw, sumagot si Bill Gates sa panayam ng 9 News at nagbigay ng pahayag. Mukhang si Jeffrey ang gumawa ng email para sa sarili niya. Hindi naman ito naipadala at peke lang. Hindi ko rin alam iniisip niya. Mukhang si Jeffrey mismo ang nagsulat ng email niya. Hindi rin naipadala ang email na yon. Peke kasi yon, kaya di ko alam iniisip niya. Ibinunyag na rin ang pangalan ni Bill Gates sa kaso ni Epstein, kasama ng iba pang mayayamang lalaki. Nag-udyok ito ng matinding reaksyon, kaya ilang mambabatas sa Amerika ay nananawagan sa kagawaran ng katarungan na imbestigahan ang mga bumisita sa pribadong isla ni Epstein. Sinabi ni Bill Gates sa 9 News na ilang taon din siyang paminsan-minsang naghahapunan kay Epstein. Sinabi niyang hindi niya binisita ang kontrobersyal na isla ng financier o nakipagkita sa sinumang babae maliban sa dating asawa. Sinabi ng co-founder ng Microsoft na noong una nais niyang makipag-ugnayan kay Epstein upang matulungan siyang bumuo ng network ng mga mamumuhunan para sa mga pandaigdigang inisyatibo sa kalusugan
Ngunit kalaunan ay napagtanto niyang walang maidudulot na benepisyo ang mga ugnayang iyon. Mahalagang punto ito. Babalikan natin mamaya. Sunod, magbabahagi ako ng sipi mula kay Bill Gates. Mahalaga na marami siyang kilalang mayayamang tao at sabi niya, kaya niyang hikayatin silang mag-donate para sa pandaigdigang kalusugan. Kung babalikan, isa iyong dead end at naging tanga ako na naglaan ng oras sa kanya. Isa ako sa marami na nagsisisi na nakilala ko siya noon. Habang dumarami ang impormasyon, lalong malinaw na bagamat ito ay pagkakamali, hindi ito may kaugnayan sa ganitong pag-uugali. At ngayon, ang mga komento ni Bill Gates ay sumunod sa mga pahayag ng dati niyang asawang si French Gates na nagsabing dapat siyang managot sa oras na ginugol niya kay Epstein. Sabi niya, "Di ko maintindihan kung saan magsisimula sa dami ng tanong na naiwan sa akin. Ang mga tanong na ito ay para sa kanila at sa dati kong asawa. Sila ang dapat sumagot, hindi ako." Balikan natin ang sinabi ni Bill Gates na naghahanap siya ng mamumuhunan para sa mga proyektong medikal at pandaigdigang kalusugan sa tulong ni Jeffrey Epstein. Si Jeffrey Epstein, isang financier, ay maaaring makatulong doon. Ngayon, may mga teorya online na sina Bill Gates at Jeffrey Epstein ay nagmodelo kung paano mabubuhay ang mundo sa panahon ng COVID-19 3 taon bago ito nangyari. Sa mga na-declassify na materyales sa kaso ni Epstein, lumabas ang liham noong Marso 3, 2017 para kay Bill Gates. Sa liham, inilarawan ni Jeffrey Epstein ang mga proyektong inihahanda noon, kabilang ang mga proposal at dokumento para sa mga mamumuhunan. Kabilang dito ang mga simulasyon ng pandemya, senaryo ng pagkalat ng sakit, digital na pamamahala ng medikal na datos, pananaliksik sa neurotechnology at ulat tungkol sa ekonomiya ng kalusugan ng Estados Unidos. Tinalakay rin ang mga neurotechnological na pag-unlad para sa intelligence, defense at pananaliksik sa paggamot ng chronic at degenerative na sakit. Nakakatuwa dahil ang mga Ruso mismo ang pinaka nagpapalaganap ng teoryang ito ng sabwatan ngayon. Sinasabi nila, tingnan ninyo, naghanda sila para sa kung anuman. Sigurado silang alam na nila na magkakaroon ng pandemya. Kung babasahin ang liham ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos at iuugnay sa pahayag ni Bill Gates, makikitang sinubukan ni Jeffrey Epstein humanap ng mamumuhunan para sa isang niche ng medikal na negosyo ni Bill Gates. Hindi na lihim na si Bill Gates ay may kumpanyang tinawag na BJC-3 at si Epstein ay posibleng makahanap ng pondo para sa pananaliksik sa pandaigdigang kalusugan. Noong 2019 tumulong ang pondo ni Bill at Melinda Gates sa simulation ng pagkalat ng coronavirus na nangyari 1 taon matapos. Pero hindi lang si Bill Gates ang sangkot dito. Ang dating presidente ng Amerika na si Bill Clinton at ang kanyang asawa, ang dating kalihim ng Estado ng Amerika na si Hillary Clinton ay pumayag na magbigay ng testimonya sa Kongreso tungkol sa kaso ni Jeffrey Epstein. Matagal nang tumanggi ang mag-asawang Clinton at pumayag lang bago ang botohan sa kapulungan ng mga kinatawan tungkol sa posibleng kasong kriminal dahil sa hindi pagdalo sa korte. Dapat ding banggitin na si James Comer, pinuno ng komite sa kapulungan ng mga kinatawan at isang Republikano ang nagpilit sa interogasyon. Ayon sa mag-asawang Clinton, naibigay na raw nila ang lahat ng impormasyon na mayroon sila tungkol sa kaso ni Epstein at sinabi nilang ang paghingi sa kanila ng testimonya sa Kongreso ay may purong pampulitikang motibo lamang. Inamin ni Bill Clinton na kilala niya si Epstein pero iginiit niyang wala siyang alam sa mga krimen nito at hindi siya nakapunta sa pribadong isla. Pinutol niya ang ugnayan dito, mga 20 taon na ang nakalipas. Pero pinatutunayan ng mga dokumento ng flight na noong 2002 at 2003 4 na beses na sumakay si Clinton sa international na biyahe gamit ang pribadong eroplano ni Epstein. May mga litrato rin si Bill Clinton kasama si Epstein, pero ito ay mula pa dekada 90 hanggang early 2000 noong hindi pa alam ng publiko ang mga krimen ng financier. At alam mo, mahirap talagang paniwalaan na walang nakakaalam sa huli. Noong 2002 sinabi ni Donald Trump sa New York Magazine na kilala niya si Epstein ng 15 taon na
at na si Epstein ay, ayon sa kanya, isang kahanga-hangang tao. Noong 2002 sinabi ni Trump at ito ay isang sipi. Sinasabi pa nga nila na mahal ni Epstein ang magagandang babae tulad ko. Marami sa kanila ay bata pa, walang duda. Tuwang-tuwa si Jeffrey sa kanyang buhay sosyalan. Sipi ito mula kay Trump. Sa kakaibang mensahe sa Trust Social website, inilathala bisperas ng Pasko 2025. Mukhang nagbigay ng pahiwatig si Trump na mas marami pa siyang alam, binigyang diin niya, CP. Maraming masasamang tao ang nagmamahal kay Jeffrey Epstein. Nagbibigay ng pera, bumibisita sa isla niya, dumadalo sa mga party niya, at tinuturing siyang napakabuting tao. At pagkatapos ay iniwan siya na parang aso nang uminit na ang sitwasyon. Nitong Martes, sinabi ni Trump na, quote, panahon na para ang bansa ay mag-focus sa ibang bagay. Alam nyo, ngayon na wala nang lumabas na balita tungkol sa akin. Maliban na lang na ito ay literal na sabwatan laban sa akin mula kay Epstein at iba pang tao. Panahon na talaga para ang bansa ay mag-focus sa ibang bagay. Bukod sa prostitusyon, may connection din si Epstein sa mahahalagang personalidad sa politika. Noong 2013, inimbitahan pa niya si Elon Musk sa kanyang isla. Pinakakapansin-pansing biktima ng mga pagbubunyag sa ibang bansa, si Peter Mandelson, dating ministro ng Britanya, na kamakailan lang tinanggal bilang embahador sa Washington dahil sa koneksyon niya kay Epstein. Ngayon, nahaharap siya sa isang kriminal na investigasyon dahil sa paratang ng paglabas ng kumpidensyal na impormasyon ng gobyerno sa kanyang kaibigan na si Jeffrey Epstein. Noong krisis sa pananalapi 2008, yumanig din sa pamilyang Maharlika ng Britanya ang kwento tungkol kay Epstein. Naayos na ni dating Prinsipe Andrew ang kaso ng pang-aabuso kay yumaong Virginia Jeffrey, biktima ng human trafficking ni Epstein. Dahil sa mga pagbubunyag, inalis ni Haring Carl III ang maharlikang titulo ng kanyang kapatid. Nayanig din ang iskandalo ni Epstein ang maharlikang pamilya ng Norwega matapos lumabas ang mga palakaibigan at minsan malabong email sa pagitan niya at ni Coron Prinsesa Mette Morit. Pero kung pag-uusapan ang Estados Unidos ng Amerika, ang sumabog na iskandalo na may kaugnayan sa kaso ni Epstein ay maaaring kahit pansamantala makatulong kay Donald Trump. Lagi ring sinasabi ni Donald Trump na ang Amerika ay kontrolado ng tiwaling elitista sa politika, pananalapi at sining. Lumabas na raw ang detalye. Sapat na raw ang ilang komprometidong email doon para mapatotohanan kahit paano ang mga teorya ng sabwatan ng mga kanan. Na matagal na ring sinasabi na ang Amerika ay bihag ng isang may sakit na malalim na estado na lubog sa mga sexual na kabuktutan. Gusto kong tapusin ang episode na ito sa isang sipi mula kay Todd Blanche, Deputy Attorney General ng Estados Unidos, na nagsabing kailangang maintindihan ng sambayanang Amerikano na ang pagdalo sa mga party kasama si Epstein ay hindi krimen. Pero ang ibig sabihin nito, wala nang ibang mapaparusahan pa. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan ito sa pamamagitan ng donasyon gamit ang mga link sa video description. Ingat po kayo! Paalam sa lahat!